Sa previous vlog natin, pinag-usapan natin yung mga home remedies na pwedeng gamitin sa sore throat. Paalala lang ulit, kadalasan ang sore throat cause yan ng viral infection. So, hindi tatalab yung antibiotic or yung mga antibacterial dito dahil pang bacterial infection ang target ng mga antibiotics. So, maaari ka pang magkaroon ng antibiotic resistance dahil sa maling paggamit mo dito. Pero kung ang iyong sore throat ay lumalala, may kasamang mataas na lagnat, sobrang pamumula at pamamaga ng tonsils o hirap ka ng lumunok kahit tubig, baka hindi na sapat yung home remedies lang. Yun yung mga pag-uusapan natin sa vlog natin na to. Yung mga senyales na kailangan mo nang magpatingin sa doktor at kung kailangan mo na talaga ng antibiotics. Guys, before tayo magpatuloy, make sure na tapusin nyo yung video na to kasi sigurado ako na marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated kayo sa mga susunod na video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, isa akong licensed pharmacist. Disclaimer lang din pala na this vlog is for educational and informational purposes only. Hindi ito pamalit sa mga professional na payo, diagnosis o gamutan ng isang licensed doctor. Iba-iba kasi yung kondisyon ng bawat tao kaya mas maganda pa rin magpatingin o magpakonsulta sa isang licensed doctor para sa tamang medical advice. So napag-usapan na natin sa previous vlog yung mga natural na paraan para maibsan yung sore throat. Pero syempre, hindi lahat ng kaso ay natatapos sa home remedies lang. May mga pagkakataon na kailangan na talagang magpatingin sa doktor at minsan, kailangan ng antibiotics. Ang tanong ngayon, paano mo malalaman kung kailangan mo na ng antibiotic? Unahin natin sa basic rule. Hindi lahat ng sore throat ay bacterial. Mas madalas, actually, viral lang siya. Gaya ng sipon at flu at kusang gumagaling within 5 to 7 days. Kapag viral, hindi kailangan ng antibiotic. Tamang home remedies, pag-inom ng maraming fluids o tubig, paggamit ng over-the-counter na medication o gamot, at pahinga ay enough na para sa viral infection cause ng sore throat. Pero if hindi pa rin gumagaling ang sore throat mo after 5-7 days o meron kang sore throat na hindi tolerable o lalong lumalala kada araw, magpakonsulta na agad sa doktor at para maresetahan ng antibiotic kung kinakailangan. Pero dapat nating tandaan ang sobrang paggamit na antibiotic nang hindi kailangan ay nakakasama sa katawan dahil pwede kayong magkaroon ng antibiotic resistance. Ibig sabihin, sa susunod na talagang kailanganin mo na ng antibiotic, hindi na siya uubra sa'yo. Kaya very important na hindi basta-basta umiinom ng antibiotic kung hindi naman talaga kailangan. Pero paano kung bacterial? Paano mo malalaman? Ito yung mga warning signs na dapat mong bantayan. Una, mataas na lagnat. Kapag ang sore throat mo ay may kasamang lagnat na lagpas na 38.5 degrees Celsius o 101.3 degrees Fahrenheit, maaaring bacterial infection ito, lalo na kung biglaan at mataas ang lagnat. Pangalawa, pamamaga at puti-puting patches sa tonsils. Tingnan mo yung lalamunan gamit ng flashlight. Kung sobrang pula at namamaga yung tonsils at lalo na kung may puti-puti o nana, malakas na indikasyon yon na strep throat o bacterial infection. But not all of the cases. Kaya nga importante talagang magpa-check up kapag may nakita ka ng mga nana, namumula talaga yung tonsils mo para ma-assess ng doktor properly. Pangatlo, swollen lymph nodes o yung kulani na mamaga. Kapag ginawakan mo yung ilalim ng panga o leeg at may matigas at masakit na bukol o yung lymph nodes na tinatawag o kulani, sign din ito na maaring may bacterial infection na nilalabanan yung katawan. Pang-apat, hirap lumunok kahit tubig. Kung dumating na sa point na hirap ka na talagang lumunok kahit maliit na lagok lang ng tubig, baka hindi na mild sore throat yan. Mas mainam na magpatingin sa doktor para makasigurado. Panglima, walang sipon o ubo. Medyo interesting to kasi kapag may sore throat ka pero walang kasamang sipon o ubo, mas mataas yung chance na bacterial siya. Kasi kapag viral, madalas may kasamang sipon at ubo. Pero kung sore throat lang talaga, ang main problem, mas posibleng bacterial siya. So ano yung role ng antibiotics? Kung confirm na bacterial ang sore throat mo, lalo na kung strep throat, doon papasok yung antibiotics. Kadalasan ang mga doktor ay nagre-reseta ng antibiotic para dito. Tandaan na, do not self-medicate. Kailangan ng reseta bago ka makabili ng antibiotic
antibiotic sa mga butika. At very important na kapag sinimulan mo yung antibiotic, dapat tapusin mo yung buong course. Kung gumaan agad yung pakiramdam mo after 2 to 3 days, huwag kang titigil. Kasi kapag hindi mo tinapos as prescribed, mas lalong lalakas yung bacteria at babalik ang infection ng mas matindi. Pero kung viral yung sore throat, kahit anong antibiotic yung inumin mo, hindi siya gagana. Ang pwede mo lang gawin ay magpahinga, uminom ng maraming fluids, at sundin yung home remedies na pinag-usapan natin sa previous video. So ngayon, kailan dapat magpatingin agad sa doktor? May mga sitwasyon kasi na dapat hindi mo i-delay. Kahit na second day pa lang yung sore throat mo, third day pa lang, dapat agad kang pumunta sa doktor kung una-una may lagnat kang hindi bumababa kahit uminom ng paracetamol. Pangalawa, hirap kang huminga o halos hindi ka na makalunok. Pangatlo, may pamamaos na hindi nawawala ito for more than 2 weeks naman. Pang-apat, may kasamang rashes sa katawan kasi minsan, strep throat may kasamang scarlet fever. Another is bata yung pasyente, lalo na kung toddler or school-age child kasi mas prone sila sa complications ng strep. So kung isa-summarize natin, mild sore throat plus sipon o ubo, kadalasan viral infection yan. So home remedies, kaya na yan. So severe sore throat naman plus mataas na lagnat, walang sipon o ubo, plus may puti-puti sa tonsils ng mga patches, kadalasan bacterial. Kailangan ng antibiotics. So kailangan magpakonsulta sa doktor. At the end of the day, pinaka-safe pa rin yung magpakonsulta kung hindi ka sure. Kasi mas mabuti nang ma-check ng doktor para masigurado kung ano ba talaga yung cause. For additional tips naman, paano naman natin maiiwasan na bumalik-balik yung sore throat? Ito yung mga practical tips. Unang-una, iwasan yung paninigarilyo at second-hand smoke. Isa sa pinaka-common na dahilan ng chronic sore throat ay yung sigarilyo. Nakaka-dry kasi yan ng lalamunan at nakaka-irritate ng lining ng lalamunan natin. Kahit hindi ka naninigarilyo, kung palagi kang exposed sa usok, mataas pa rin yung chance mo na magkaroon ng sore throat. Kaya nga, di ba yung mga naninigarilyo nga, madalas silang ubo ng ubo rin. Pangalawa, hugasan lagi yung kamay. Simple pero effective. So maraming viruses at bakterya ang nakukuha natin sa kamay. Tapos hahawak tayo ng muka, bibig o pagkain. Kaya kung madalas kang nasa labas, siguraduhin mong laging malinis yung kamay mo. Pangatlong tips, gumamit ng humidifier. Kung nakatira ka sa lugar na malamig o dry yung hangin, minsan magiging sanhi yun ng sore throat dahil natutuyo yung lalamunan. Kung may budget ka, maglagay ng humidifier sa kwarto para panatilihing moist yung hangin. Pang-apat, palakasin mo yung immune system mo. Syempre, prevention is not just about avoiding bad habits. Kailangan palakasin din yung katawan. Kumain ng tama, mas maraming prutas at gulay, exercise regularly at uminom ng vitamins kung kinakailangan. So wag puro yung oily at processed food. Magdagdag ka ng citrus fruits like yung oranges at vitamin C rich na veggies para mas malakas yung immune system mo. Panglimang tip, iwasan yung paulit-ulit na pagsigaw, lalo na kung mahilig kang, sumigaw, kumanta, mag-videoke o madalas ka sa mga noisy environments. Prone kasi yun na mamaga yung lalamunan mo. So, give your voice some rest din. Pang-anim, magdala ng tubig lagi. Simple tip pero lifesaver. Kapag lagi kang hydrated, hindi madaling madry yung throat at maiwasan ang irritation. Pang-pito, gawin mong habit ang warm water in the morning. Kapag paggising mo sa umaga, imbes na malamig na yung tubig ang inumin, subukan mong uminom ng maligamgam na tubig. Nakakatulong ito para i-relax yung throat at alisin yung sticky mucus na naipon overnight. So ayan, marami na tayong napag-usapan tungkol sa sore throat o pagsakit ng lalamunan. So quick recap lang sa mga natutunan natin. Una, nalaman natin kung ano ba talaga yung sore throat at bakit siya nangyayari. Madalas ay dahil sa viral infection tulad ng sipon o flu. Minsan ay dahil sa bacterial infection gaya ng strep throat. Pwedeng dahil sa mga irritants tulad ng alikabok, sigarilyo o sobrang pagsasalita at pagkanta. Pangalawa, tinakel din natin kailan hindi kailangan ng antibiotics at kung kailan dapat na magpatingin sa doktor. Importanteng tandaan, hindi lahat ng sore throat ay nangangailangan na antibiotics. Kung viral, kusa itong gagaling. Pero kung bacterial, lalo na kung may mataas na lagnat, puti-puti sa tonsils o may mga patches, swollen lymph nodes o namamaga yung kulane at hirap lumunok, doon pumapasok yung antibiotics. Pero
syempre dapat prescribe ng doktor. Hindi dapat basta nag-self-medicate kasi sila yung may kakayanang mag-assess ng kondisyon ng pasyente. Pangatlo, na pag-usapan din natin yung mga prevention tips kasi prevention is better than cure, di ba? So tulad ng pag-iwas sa paninigarilyo at secondhand smoke, palaging paghugas ng kamay, paggamit ng humidifier, kung dry ang hangin, pagpapalakas ng immune system o resistensya sa pamamagitan ng tamang pagkain, at exercise, pag-iwas sa sobrang paggamit ng boses, at simpleng habit na laging may dala ka dapat na tubig para hydrated ka. So, ayun lamang po. Kung nagustuhan mo yung video natin na to, don't forget to like, share, and subscribe. At kung gusto mong masundan pa yung mga ganitong topic about health, medications, nutrition, at wellness, comment mo lang sa baba kung ano yung next topic na gusto mong i-feature natin. So, stay healthy, stay informed. Ako si Jasper, isang licensed pharmacist. So, thank you for watching. Bye-bye!